Alam mo kung sino nang makapangyarihan talaga itong mga hayop na to eh. Gusto ko lang magbigay ng komento o opinion o reaksyon ukol po rito sa video na inilabas ni Epipanyo Labrador, isang vlogger na sa pangalan pa lang Epipanyo Labrador, parang aso di ba? Di ko alam kung parang o aso talaga to. Napakatapang nito mga kababayan. Napakatapang sa likod ng kanyang face mask. Epipanyo Labrador, kung talagang matapang ka, alisin mo yung face mask mo, huwag kang mag face mask. Napakatapang mo sa likod niyan. Pero alam ko, hindi ka ganyan maglalakas ng loob ng ganyan na alipustahin kaming mga iglesia ni Cristo, lalong lalo na yung aming tagapamahalang pangkalahatan, kung walang tao na nasa likod mo. Yung nakasapit dyan sa likod mo, sigurado ako yan yung amo mo. Ang tindi ng mga alipusta mo na ginagawa mo sa loob na sa aming mga kaanib sa iglesia ni Cristo. Okay lang sana na kami yung alipustahin at murahin mo. Okay lang yun, medyo matatanggap pa namin yun Pero yung tagapamahalang pangkalahatan, yung murahin mo na akala mo ikaw yung nagpakain sa kanya mula nung pagkabata, ay napakasakit po noon para sa amin. Yung sinasabi mo na binayaran ng Iglesia ni Cristo kaya nagsagawa kami ng National Peace Rally, parang kabaliktaran yata yun Labrador. Parang ikaw yata yung nabayaran ng amo mo. Kasi alam ko hindi ka maglalakas loob ng ganyan kung walang tao na nasa likod mo. So ipapapanood ko po sa inyo mga kababayan yung video na kanyang inilabas. So panoorin po natin, pakinggan po natin. Kayo na pong bahalang magpasya kung maganda ba o mali yung kanyang ginawa sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga mga minamahal ko mga kababayan, delikado po ang ating bansa sa reliyon nito ni Manalo. Yan yung tao na yan. Darating po talaga yung panahon, yung punto na kukontrolin ng iglesia ng tao itong ating bansa. Nakita nyo naman, sinungaling. Malayo sa kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana'y pinahintulot nitong mongoloid na leader nila na si Eduardo Manalo, na kung ang pagiging kung titignan mo sa pagiging demonyo, talagang jablo tong hayop na to, pati magulang, kapatid, ipinakulong, ginawa ng kwento, ginawa ng kasalanan para lang makulong, para di magawa ng pwesto. Ibiro mo, sabihin ba naman nila, peace rally lang daw. Yung kanilang ginagawa ay peace rally. Hindi pa mumulitika. Walang nga. Rinig na rinig. So napakinggan niyo po mga kababayan kung gaano niya po minora ang ka Eduardo Manalo. Grabe. Sa totoo lang, nung una kong napanood yung video mo, galit na galit ako Parang gusto kong balatan ka ng buhay at pagulungin sa asin. Pero ngayon, sa ginawa mo sa iglesia, lalong-lalo na po sa aming tagapamahalang pangkalahatan, hindi nagalit yung nararamdaman ko, kundi awa sa iyo, Kasi kawawa ka talaga. Pag sinampahan ka ng iglesia ni Cristo, tandaan mo, alalahanin mo kung gaano karaming lokal at distrito ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Ganon din karami yung kasong isasampa sa iyo. Baka lumuhod ka na gamit ang iyong siko. Kawawa ka nagpagamit ka dahil sa pera. Dahil sa pera, kinakawawa mo yung sarili mo, lalong-lalo na po yung pamilya mo.
Tapos sasabihin mo, pinagbabantaan ka ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sino bang matutuwa sa ginagawa mo? Sino bang matutuwa na murahin mo yung leader o yung aming tagapamahalang pangkalahatan? Narinig mo ba na minura namin yung leader ng inyong relihiyon? Maghanda ka pag sinampahan ka ng kaso. Yung sinasabi mo na pinagbabantaan yung buhay mo, papatayin ka. Hindi na kailangan yun. Pag sinampahan ka ng kaso ng Iglesia ni Cristo, baka ikaw mismo yung kumitil na lang sa sarili mong buhay. Tandaan mo yan. Yung perang ibinayad sa iyo, baka kulangin yan sa pamasahe mo pa lang. Sa pamasahe mo pa lang, paano pa yung mga damages na babayaran mo, sa paninirang puri mo, sa pagmumura mo, lalong-lalo na po kay Ka Eduardo Manalo. Panoorin mo yung video mo. Alalahanin mo. Anuhin mo sa sarili mo kung tama ba ito, Sapat ba yan na gawin mo para lang sa pera? Ano bang naitulong mo sa bayan? Diba? Suriin mo yung sarili mo, anong naitulong mo sa bayan? At tingnan mo ang Iglesia ni Cristo kung anong naitulong nito sa bayan. Hindi namin kailangan, lalong-lalo na po ng buong Iglesia, ng salapi para itaguyod lang ang Iglesia. Ang Iglesia ni Cristo tumutulong sa ating bansa, sa ating bayan. Baka ikaw nga nakakain baka ikaw nga nakinabang Tapos gaganyanin mo yung tagapamahalang pangkalahatan. Sino ka para gawin mo yon sa aming tagapamahalang pangkalahatan? Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang kontrolin ang Kamara para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara. Sa totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng Iglesia ni Manalo Naputol lang kita. Hindi kami tutol sa panggigigil mo sa Vice President natin. Kung mayroon siyang kasalanan, imbestigahan mo. Ikaw mismo mag-imbestiga. Hindi kami tutol dyan. Yung tinututulan lang namin, yung impeachment na yan, dahil malaking oras ang igugugol dyan, imbis na pag-ukulan ng gobyerno, ng Kamara, yung paggawa ng batas at pagpapaunlad ng ating bayan, ay masasayang lang yung oras. Kung may kasalanan sa imbestigahan nyo. At hindi kami nag-rally para suportahan si Sara. Yung sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo, yung pahayag ng Pangulo, na hindi siya sang-ayon sa impeachment na yan. Dahil makakaabala lang yan sa pag-unlad ng ating bayan. Mga siga, akala mo kung sino nang makapangyarihan talaga itong mga hayop na to Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Ang ina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Iglesia ba talaga kayo ni Cristo o iglesia kayo ni Manalo, mga dimuho kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo, isa lang masasabi ko sa inyo, kahit 100 beses pa kayo mag-rally, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tang-ina ninyo. Maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo. Ang pinatatamaan ko dito, yung mga Iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito. Huwag ka nang bumawi, boy. Hindi ka nang makakabawi. Sabihin mo na yung mga matitinong iglesia, bakit? May iglesia bang hindi matino? Ikaw lang yung hindi matino Ewan ko kung anong relihiyon mo, At sarap mo ring murahin Kaya lang hindi ako gagaya sa attitude mo, Mapagpigil kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi kami basta-basta nagpapadala ng bugso ng aming damdamin. Sa totoo lang, sa ginawa mo sa aming tagapamahala,
Alam mo na kung anong mangyayari sa iyo eh. Kayang-kaya namin gawin yan, yung sinasabi mong pinagbabanta sa iyo, pero hindi namin gagawin yan. Hindi namin dudungisan yung aming mga kamay sa isang katulad mong asong ulol. Ano? Dahil sa pera nagpagamit ka. Dahil sa pera masasabi mo yan. Hindi mo kilala ng lubos ang Iglesia ni Cristo. No? Mapagpigil kami. Kaya ipapaubaya na lang namin sa aming tagapamahalang pangkalahatan kung ano ang pasya niya. Ano? Kung sampahan ka ng kaso, kawawa ka. Pero alam mo boy, isang ganun lang ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, tudas ka. Pero hindi yan gagawin ng Iglesia ni Cristo dahil pag sinampahan ka ng kaso, tulad ng sinabi ko noong una, baka ikaw mismo ang magwakas ng buhay mo. Tandaan mo yan. Sa ginawa mo sa Iglesia ni Cristo, hindi ka ba nagre-research? Mag-research ka. Alamin mo kung ano yung mga nangyari o sinapit ng mga lumaban sa Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Magkaroon ka sana ng takot boy. Huwag ka magpapadala sa perang ibinayad sa iyo. Dahil yung pera mo na yan, hindi mo madadala yan. Kulang pa yan kung tutusin. Sa pamasahe mo pa lang, pag sinampahan ka ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas. Palagay mo, pag nasa kagipitan ka, tutulungan ka nung nasa likod mo? Kawawa ka lang. Mas kawawa yung pamilya mo. Ano? Alam ba ng pamilya mo yung ginagawa mo ngayon sa Iglesia ni Cristo? Ang sarap mong murahin eh. Murahin mo na kami ng mga kaanib. Okay lang yun, matatanggap namin yun dahil sanay na kami dyan sa pangbabatikos ninyo. Nagmamarunong ka, akala mo kung sino kang marunong eh. Akala mo, may malaki kang naiambag sa bayan eh. Pero yung lait-laitin mo, murahin mo yung aming tagapamahalang pangkalahatan. Hindi na tama yun. Masakit sa amin yun ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bagamat nakakapagtimpi ang pamamahala, pero abangan mo yung pasya nila. No? Baka sa lahat ng husgado ng Pilipinas ay pupuntahan mo. Yung mga sikat nga eh. Di ba? Napanood mo? Kung paano sila nagmakaawa sa Iglesia ni Cristo. Ikaw, baka siko yung gamitin mo sa pagluhod, hindi tuhod. Tandaan mo yan. Itaga mo sa bato yung ginawa mong pagmumura sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Huwag sanang makialam ang Diyos. Dahil pag ang Diyos ang nakialam, tudas ka. Huwag sana. Hindi tama yung ginawa mo. Walang ginagawa sa iyo na masama ang Iglesia ni Cristo. Walang ginagawa sa iyong masama ang pamamahala para murahin mo, laitin mo, alipustahin mo ng ganon. Akala mo mula pagkabata, ikaw ang nagpakain sa kanya. Wala kang karapatan. Kaya kung ako sa iyo mag-isip-isip ka, may panahon ka pa. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Pero yung ginawa mo, hindi na po namin malilimot yan. Tandaan mo yan. Epipanyo Labrador. Ano? Yung Labrador, wag mong gawing aso. Magpakatao ka. Sana magising ka. Ano? Pag natulog ka, sana magising ka. Nakakagigil ka. Mga kapatid, sa mga kapatid kong makakapanood ng video ito, easy lang po tayo. Huwag po nating papatulan yan huwag nating patulan yung kanyang mga ginagawa, no? Ang Diyos nang bahala dyan.